Kung magkakasakit ka at kahit gaano pa karaming doktrina ang naunawaan mo, ay hindi mo pa rin ito malalampasan. Ang iyong puso ay mababagabag, mababalisa, at mag-aalala pa rin. At maliban sa hindi mo maharap ang usapin ng pagkalmado, ang iyong puso ay mapupuno rin ng mga reklamo. Palagi kang magtatanong, bakit walang ibang may ganitong sakit? Bakit ako ang pinili na magkaroon nito? Paano nangyari ito sa akin? Ito ay dahil malas ako at may masamang kapalaran. Kailanman ay wala akong pinasama ng loob, ni hindi ako gumawa ng pagkakasala. Kaya bakit nangyari ito sa akin? Labis na hindi patas ang pagtrato sa akin ng Diyos. Makikita mo, bukod sa pagkakabagabag, pagkabalisa at pag-aalala, nalulugmok ka rin sa depresyon ng may sunod-sunod na negatibong emosyon at hindi mo maiiwasan ang mga ito kahit gaano mo pa kagusto. Dahil ito ay totoong karamdaman, hindi ito madaling mawala o mapagaling. Kaya ano ang dapat mong gawin? Gusto mong magpasakop pero hindi mo magawa. At kung ikaw ay magpapasakop isang araw, sa susunod na araw ay lalala ang iyong kalagayan at masyado ng masakit. At pagkatapos ay hindi mo na nais pang magpasakop. Madali kang magsisimulang magreklamo. Palagi kang ganito. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang sekreto sa tagumpay. Ikaw man ay maharap sa malala o simpleng karamdaman, sa sandaling ang iyong sakit ay maging malubha o ikaw ay maharap sa kamatayan, tandaan mo lamang ang isang bagay. Huwag mong katakutan ang kamatayan. Kahit pa ikaw ay nasa mga huling yugto ng kanser, kahit pa napakalaki ng posibilidad na mamatay sa iyong partikular na karamdaman, huwag mong katakutan ang kamatayan. Gaano man katindi ang iyong pagdurusa, kung ikaw ay natatakot sa kamatayan, ay hindi ka magpapasakop. May mga nagsasabi, nang marinig kong sinabi mo ito, nakadama ako ng inspirasyon at may mas magandang idea pa. Mas magandang idea pa ba ako? Bukod sa hindi ako matatakot sa kamatayan, magmamakaawa pa akong makamit iyon. Hindi ba't mas magiging madali kapag ganoon? Bakit ka magmamakaawang mamatay? Ang pagmamakaawang mamatay ay isang sukdulang idea. Samantalang ang hindi katakutan ang kamatayan ay isang makatwirang saloobin na dapat taglayin. Tama ba iyon? Tama. Ano ang tamang saloobin na dapat mong taglayin upang hindi mo katakutan ang kamatayan? Kung ang iyong karamdaman ay lumala ng husto na maaari mo na itong ikamatay, at malaki ang posibilidad na mamatay rito anuman ang edad ng tao na tinamaan ng sakit. At ang panahon mula sa pagkakasakit ng tao hanggang sa mamatay siya ay labis na maikli. Ano ang dapat mong isipin sa iyong puso? Hindi ko dapat katakutan ang kamatayan. Ang lahat naman ay mamamatay sa huli. Gayunpaman, ang magpasakop sa Diyos ay isang bagay na hindi magawa ng karamihan sa mga tao. At magagamit ko ang karamdamang ito upang maisagawa ang pagpapasakop sa Diyos. Dapat akong magkaroon ng kaisipan at saloobing nagpapasakop sa mga pangangasiwa at pagsasaayos ng Diyos. At hindi ko dapat katakutan ang kamatayan. Ang mamatay ay madali, higit na mas madali kaysa mabuhay. Maaaring ikaw ay labis na nasasaktan at hindi mo ito mamamalayan. At sa sandaling pumikit ang iyong mga mata, huminto ang iyong paghinga, lumisan ang iyong kaluluwa mula sa katawan, at ang iyong buhay ay nagwawakas. Ganito mamatay. Ganito ito kasimple. Ang hindi katakutan ang kamatayan ay isang saloobing dapat taglayin. Bukod dito, hindi mo dapat alalahanin kung lalala ba ang iyong sakit o hindi, o kung mamamatay ka ba kung hindi ka magagamot, o kung gaano pa katagal bago ka mamatay.
o kung anong kirot ang mararanasan mo kapag dumarating na ang oras ng kamatayan. Hindi mo dapat alalahanin ang mga bagay na ito. Ito ay mga bagay na hindi mo dapat alalahanin. Ito ay sapagkat darating ang araw na iyon, ang darating iyon sa partikular na taon, buwan, at araw. Hindi mo ito mapagtataguan at hindi mo ito matatakasan. Ito ang iyong kapalaran. Ang iyong di umano'y kapalaran ay pauna ng itinakda ng Diyos at isinaayos na niya. Ang haba ng iyong mga taon at edad mo at ang oras kung kailan ka mamamatay ay itinakda na ng Diyos. Kaya ano ang inaalala mo? Maaari mo itong alalahanin, pero wala itong mababago. Maaari mo itong alalahanin, ngunit hindi mo ito mapipigilang mangyari. Maaari mo itong alalahanin, ngunit hindi mo mapipigilan ang pagdating ng araw na iyon. Sa makatuwid, ang iyong pag-aalala ay walang kabuluhan, at ang idinulot lamang nito ay ang pabigatin pa lalo ang pasanin mo sa iyong karamdaman. Amen. Mula sa mga patutuong batay sa karanasan sa harap ng luklukan ng paghatol ni Kristo, Volume 6. Amen po.